Super good news mga kabayan, pinaka-high-tech na air defense system ng Israel nasa Indo-Pacific na, Iron Dome. Dineploy ng Amerika sa base militar nito malapit sa Pilipinas at Taiwan. Ito ay upang palakasin ang depensa laban sa posibleng banta ng China. Good news dahil ayon sa source, malaki ang tsansa na ito ay maidideploy sa Pilipinas sa Cagayan, Isabela o Palawan bilang rotational deployment para palakasin ang deterrence ng bansa. 12 hanggang 20 KF-21 Borame multi-role fighter bandil na para sa Philippine Air Force. Yan ang paglalarawan ng mga source sa Korea dahil sa napagkasunduan na daw ng Pilipinas at South Korea ang presyo kailan ang delivery, maintenance at support. Senado uminit. Senator Lacson walang preno-preno. Isiniwalat sa Senado na pumapabor si Senator Mark Oleta sa China lalo na sa usapin ng West Philippine Sea. These narratives align with those of the Chinese narratives plucked directly from the People's Republic of China's Ministry of Foreign Affairs official website, Mr. President. Let's show the slides. Ayan po, kita-kita natin kung anong sinabi ng website ng Ministry of Foreign Affairs ng People's Republic of China. Yan din ang kanyang sinasabi. Ang US Marine Corps ay nag-deploy ng Iron Dome air defense system sa Western Pacific bilang bahagi ng kanilang Rapid Force Posture Adjustment. Ito ay isang Israeli-made Iron Dome batteries na ibinigay sa US Marine. Ito ay layunin na palakasin ang short-range air defense system laban sa rockets, cruise missile, drone at iba pang mga aerial threats. Nakatuon ito sa Western Pacific, posibleng sa Guam, Okinawa, Japan o sa iba pang forward bases na malapit sa Pilipinas at Taiwan Strait. Bahagi ito ng mas malaking US strategy para sa integrated air defense and missile defense system sa Indo-Pacific laban sa potensyal na high-volume attacks mula sa China. Ito ay bahagi ng US Marine Corps Force Design 2030 at ang pagpapalakas ng Littoral Regiment na nakadistino sa Indo-Pacific Command. Posibleng i-deploy din ito ng rotational bases sa Pilipinas sa ilalim ng EDCA o Enhanced Defense Cooperation Agreement, lalo na sa mga napagsunduang lokasyon tulad ng Cagayan, Isabela o Palawan. Ang Iron Dome ay napatunayan na napakahusay sa Israel laban sa mga rocket swarms para sa US Marine. Nagbibigay ito ng mobile at mabilis na deployable na proteksyon sa kanilang expeditionary forces. Posibleng makikipagtulungan ito sa iba pang US system tulad ng Patriot at Navy Aegis. Ito ay isang senyales ng pagtaas ng tensyon sa rehiyon at paghahanda ng US at allies kasama na ang Pilipinas para sa mas komplikadong security environment. Sa madaling salita, hindi lang para sa US Marines ito. Proteksyon din ito para sa Pilipinas sa isang posibleng high-intensity scenario sa West Philippine Sea. Good news mga kabayan, 12 hanggang 20 KF-21 Borame dandil na para sa Pilipinas. Yan ang paglalarawan ng mga source sa South Korea. Ito ay matapos ang balitang ayaw ng mag-co-produce ng Indonesia ng mga KF-21 Borame. Gusto lamang ng Indonesia na bumili ng mga nasabing multi-role fighter sa South Korea. Ito ngayon ang naglagay sa Pilipinas sa top spot upang maging kauna-unahang bansa na makakatanggap ng export version ng mga KF-21. Ayon sa mga Korean source, kanilang isiniwalat na meron ng pinagkasunuan ang South Korea at Pilipinas para sa multi-role fighter project, kabilang na ang presyo, kung kailan ang delivery, payment terms, spare at support and maintenance na kasama sa nasabing proyekto. Senado ng Pilipinas uminit na naman. Senator Lacson isiniwalat sa Senado na pumapabor si Senator Mark Oleta sa China lalo na sa usapin ng West Philippine Sea. Sa kanyang pinakabagong privilege speech sa Senado ngayong ika-3 ng Hulyo taong kasalukuyan, muling uminit ang Senado matapos ilahad ni Senator Ping Lacson ang sa halip na manindigan sa karapatan ng Pilipinas at sa mga Pilipino sa West Philippine Sea. Pero naratibo pa ng China ang sinusuportahan ni Senator Mark Oleta. Sa kawalang kamatayang i-give up ang KIG remark na umabot din sa isang full privilege speech upang ipangalandakan na ako ay nasa likod ng pag-splice ng kanyang video upang siya ay siraan. His statement, and I quote, verbatim, Mr. President, ang gawin natin po para madali, i-give up natin ang KIG. Then, mako-coordinate na natin lahat, unquote. Is that merely suggestive, Mr. President? Ito ay kasing kintab ng bumbunan na nasinagan ng tirik na araw sa tanghalin tapat, Mr. President. Sapat na ang kanyang hindi matapos-tapos na paliwanag na kesyo hypothetical daw, kesyo joke lang daw, ayon sa kanyang mga pahayag at kalaunan, ay gusto pa niya amyendahan o i-correct ang journal ng Committee on National Defense of the Commission on Appointments. Mag-ingat po tayo rito, Mr. President, sa kanyang gusto mangyari. Your Honor,
being the chairman of the Commission on Appointments, and some of us here as members, we must study diligently the legal implications of Senator Marcoleta's motion now pending before the Commission on Appointments. Anyway, going back to his, i-give up natin yung KIG statement na in-splice ko daw, na marin kong pinabubulaanan. Ang masasabi ko bilang analogy sa kanyang sitwasyon ay ganito. When one looks the same as when he does before going to bed at night, how can there be splicing? Inversely, Mr. President, when one looks different going to work during daytime from before going to bed at night, that's when splicing becomes evident. Matanong ko lang po, sino ngayon ang magaling mag-splice, Mr. President? Hindi ko kasalanan ng mga salitang nagmula sa sarili niyang bibig. May tawag nga dito ang mga Gen Z, classic case of gaslighting. Number 7, sangkatutak na ang mga pahayag ni Senator Marcoleta na napakalinaw na hindi pumapabor sa ating pambansang interes. Sangkatutak na rin ang mga nagbigay ng kanilang mga negatibong reaksyon. Ngunit sa hulit-huli, ako pa rin ang sinisisi ni Senator Marcoleta. He even went far beyond by debunking and undermining the historical facts about Tomas Cloma. Senator Marcoleta said, I was all wrong when I said that this Pratt list was discovered and consequently occupied and owned by lawyer and businessman Tomas Cloma, citing the principle of terra nullius or res nullius. It was for him a historical distortion. Curiously, Mr. President, these narratives align with those of the Chinese narratives plucked directly from the People's Republic of China's Ministry of Foreign Affairs official website, Mr. President. Let's show the slides. Ayan po, kita-kita natin kung anong sinabi ng website ng Ministry of Foreign Affairs ng People's Republic of China. Yan din ang kanya sinasabi. Now, Senator Marcoleta speaks of a pattern that he himself built in his head to discredit this representation. But if we backtrack the events that transpired in the past several months, one thing is crystal clear. When cornered by the fault of his own doing, he employs a diversionary maneuver, pathetically stretching the conversation, no matter how illogical, until people get drained and tired. Just as a squid squirts ink to darken the water and blind everyone around while it swims away, a person may throw out irrelevant issues, fake scandals, or emotional outbursts to distract the public from the actual evidence or the main point of an investigation. After all is said and done, I am tempted to ask these questions, Mr. President. On the West Philippine Sea, which side of the South China Sea is Senator Marcoleta on? On the anomalous graft-ridden flood control projects, is Senator Marcoleta for the Discayas or the people of the Philippines? I think we know the answers, Mr. President. Thank you, distinguished colleagues, and thank you, Mr. President. Laban Pinas.